So eto no, mag-move on na tayo sa mga samples ipapakita ko sa inyo. Kaya nga sinasabi ko, nakadepende sa mga mata nyo yung kagandahan ng mga output ng pigment ink na mga brand at nakadepende sa mga settings nyo. So let's move. So unahin na natin dito yung iTech na pigment ink. So dito no, meron na akong nabasa sa internet sa isang group ko. Sabi niya dito, eto si Shelina, naka pigment ink daw siya, na gamit niya ay iTech. Ano, at ang printer niya ay Epson 805 dun sa iTech pigment ink niya, at meron din siyang dye ink sa L800 niya na printer. So ito yung output niya. Kung makikita natin, meron siyang sinusulat na settings dito. Ayan nga, dyan magkakatalo sa mga settings. Ito, kumpara sa inyo, kung nagandahan kayo sa kulay ng pigment ink ng iTech, edi dyan kayong mag-go. Ito no, kung makikita natin, ayan, napaka, hindi ko, ang tawag nito, napaka bright, vivid ata yung pinaka-term no. Ganda no, medyo maano siya, talagang malinaw. Kung ikukumpara mo dito sa dye ink, talagang madilim. Ayun yung kinagandahan kasi ng pigment ink, medyo talagang mapusyaw siya. So kung maganda sa inyo yung pigment ink na brand na iTech, edi dito kayo, pero aaralin nyo pa rin talaga yung mga settings. Tapos halimbawa, ang gamit nyo ay Epson L120, kung ilalaban mo yan dito sa Epson 805 nga yung gamit niya, ay talagang hindi mo makikita na magpaparehas yung output niyan. Kasi etong 805, napakaganda ng print niyan. At yung L120 or yung L121 na 4 color lang, talagang sobrang hindi mo marireach yung ganitong kagandahan kasi napakahina nga ng printer ng Epson 121. Okay lang din naman yung Epson 121 kung talagang nagsisimula ka, no? So, tignan pa natin yung isa pang sample ng iTech pigment ink. Ito, si Kat Posadas. Sabi niya dito, April 19 pa daw siya nagsimula na gamitin yung iTech na pigment ink. Ito, no? Since daw na, ayan pa lang daw yung nasusubukan niya, maganda naman daw siya. Ayun nga sinasabi ko, nakadepende sa mga mata nyo. Hindi niya pinost dito kung ano yung gamit niya na printer, pero once lang daw na mag-head clean siya, after nun, hindi na. Siguro hindi siya natutuyuan talaga, no? Ito yung output niya, at ito yon. Yan, kung makikita nyo, no? Kung nagagandahan kayo dyan, so good na yan para sa inyo. At yung iTech naman, okay din yung iTech, pero ngayon ko lang kasi talaga nakita din tong iTech na pigment ink na to. Para sa akin, okay din tong iTech eh. Ayan, okay din siya. Etong iTech kasi, to tell you honestly, no, na pigment ink, ngayon ko lang talaga siya nakita. Pero para sa mata ko, no, okay din siya. Pero medyo naanuhan ako, nada-dark. Ayoko kasi ng medyo masyadong dark. Parang ganito rin yung output niya sa dye ink. Pero nabawasan lang siguro ng mga 3 or 4. Siguro ito, 'di ba? Halimbawa 10/10. Ito parang mga naging 7/10 lang yung pagka-dark niya sa akin. O yung parang pagka-light niya sa akin, no. Medyo na darkan pa ako dito eh. Or 6/10 yung pagka ano nito. Ito 10/10 talaga yung darkest niya. Pero okay lang. Number 2 sa akin tong iTech kasi ako talaga hands-on talaga yung gamit ko, no. Mas preferred ko talaga yon. So mag-move naman tayo sa isa pa. Dito naman tayo sa Unicolor CMY, tapos yung black daw niya is Kuyi.